Kapatid, alam mo ba ang pinagkaiba ng isang babaeng nagpapanggap lang na nagmamahal sa isang babaeng tunay na nahulog na ang puso sa iyo? Hindi ito tungkol sa mga salita. Hindi ito tungkol sa mga pangako. At lalo na, hindi ito tungkol sa mga post sa social media. Ang tunay na pag-ibig, makikita mo sa mga maliliit na bagay, sa mga kilos na hindi niya sinasadya, sa mga sandaling akala niya ay walang nakakakita. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang 7 bagay na ginagawa lang ng isang babae sa lalaking tunay niyang mahal. At hindi ko ito kinuha sa mga libro ng romance o sa mga pelikula. Kinuha ko ito sa mga aral ng Stoicism, ang sinaunang pilosopiya na nagturo sa atin kung paano makita ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang emperador ng Roma, ay nagsulat, "Tingnan ang kanilang mga gawa, hindi ang kanilang mga salita. Kaya kapatid, makinig ka ng mabuti. Dahil ang mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng iyong pag-unawa sa tunay na pag-ibig." Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Alam mo kapatid, maraming lalaki sa mundo ang naliligaw. Naniniwala sila na marunong na silang magmahal. Akala nila ay nauunawaan na nila ang puso ng babae. Pero ang katotohanan, karamihan sa atin ay nabubuhay sa ilalim ng ulap ng kalituhan. May mga lalaking nagbibigay ng bulaklak, pero hindi naman nararamdaman ang tunay na pagmamahal. May mga nagbibigay ng mamahaling regalo, pero ang babae ay ramdam pa rin ang lamig ng kanilang pag-ibig. Bakit? Dahil ang karamihan sa atin ay sumusunod lang sa kung ano ang itinuturo ng lipunan. Ginagawa natin ang mga bagay na akala natin ay gusto ng babae, pero hindi natin nakikita ang mga bagay na tunay niyang kailangan. Si Epictetus, ang isang aliping naging pilosopo, ay nagsabi, "Ang mga tao ay hindi nababagabag ng mga bagay, kundi ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga bagay." Tingnan mo kapatid, ang problema ng karamihan sa atin ay ganito. Una, hindi natin nakikita ang mga senyales. Isang babae ay maaaring magsasabi na masaya siya, pero ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng iba. Maaaring sabihin niyang okay lang siya, pero ang kanyang mga kilos ay sumisigaw ng kawalan. Ikalawa, iniipon natin ang mga maling bagay. Nag-iimpok tayo ng pera para sa mamahaling regalo, pero hindi natin binibigyan ng oras ang taong mahalaga sa atin. Nag-aaksaya tayo ng lakas para magmukhang perpekto, pero hindi natin binibigyan ng tunay na pagkatao ang relasyon. Ikatlo, takot tayong maging totoo. Takot tayong ipakita ang ating kahinaan. Takot tayong tanggapin na may mga bagay tayong hindi alam. Kaya nagsusuot tayo ng maskara at umasa na hindi nila makikita ang ating tunay na mukha. Pero alam mo ba ang pinakamalaking problema? Ang pinakamalalim na problema ay ito. Hindi natin alam kung ano ang tunay na pagmamahal. Nalito tayo. Akala natin ang pagmamahal ay pakiramdam lang. Isang emosyon na dumarating at umaalis katulad ng hangin. Pero si Marcus Aurelius ay nagturo ng iba. Sinabi niya na, ang tunay na pag-ibig ay hindi pakiramdam. Ito ay pagpili. Ito ay aksyon. Ito ay dedikasyon sa kapakanan ng isa. Kaya ngayon kapatid, marahil ay tanong mo, paano ko malalaman kung tunay ang pagmamahal niya sa akin? Sandali lang, huwag ka magmadali. Isipin mo ang ganitong sitwasyon kapatid, may isang lalaki. Tawagin natin siyang Miguel. Si Miguel ay mayroong girlfriend na 3 taon na. Pangalan niya ay Sofia. Sa simula, masaya sila. Tuwing magkikita, parang walang problema sa mundo. Pero unti-unti, may mga bagay na nagbago. Si Sofia ay naging tahimik. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Kapag tinatanong ni Miguel kung okay lang siya, ang sagot lang ay, "Oo, ayos lang." Pero alam ni Miguel na may mali. Ramdam niya, sa kanyang dibdib may bigat. Sa kanyang isipan may tanong na walang sagot. Isang gabi nag-usap silang dalawa. Sinabi ni Sofia, "Miguel, pagod na ako, hindi ko naramdam ang dating natin." Nasasaktan si Miguel. "Pero binibigyan kita ng lahat," sagot niya. "Binibigyan kita ng regalo, dadalhan kita kahit saan mo gustong pumunta. Anong kulang pa?" Umiling si Sofia. At ang sagot niya ay sumaksak sa puso ni Miguel. "Ang kailangan ko ay hindi regalo, Miguel. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang tunay na ikaw. Hindi yung palaging pilit na masaya. Hindi yung palaging nagpapakitang malakas. Ang kailangan ko ay ang taong hindi takot
na maging mahina sa harap ko. Kapatid, ito ang realidad na hindi natin gustong tanggapin. Ang babae ay hindi naghahanap ng perpeksyon. Hindi niya kailangan ng lalaking walang duda, walang takot, walang pagkakamali. Ang kailangan niya ay ng lalaking totoo, ng lalaking handang maging bukas, ng lalaking nauunawaan na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpapakitang perpekto kundi sa pagtanggap sa hindi perpeksyon. Si Seneca, ang dakila ring pilosopong Stoic, ay nagsulat, "Ang taong hindi kailanman nagkamali ay ang taong hindi kailanman gumawa ng anuman." Pero maraming lalaki ang ayaw tanggapin ito. Kaya ano ang nangyayari? Nangyayari ang mga sumusunod. Una, ang babae ay nagsisimulang lumayo. Hindi niya sinasadya, pero ramdam niya na may pader, may distansya, at kahit gaano siya magpursigi, hindi niya maabot ang lalaki sa likod ng pader na yon. Ikalawa, ang lalaki ay nagiging desperado. Nagsisimula siyang gumawa ng mas maraming bagay para patunayan ang kanyang pagmamahal. Pero hindi niya naiintindihan. Ang problema ay hindi ang dami ng kanyang ginagawa, kundi ang kalidad ng kanyang presensya. Ikatlo, ang dalawa ay nagsisimulang mamuhay sa magkaibang mundo. Magkasama sila pisikal, pero emosyonal ay magkalayo. Parang dalawang isla na malapit sa isa't isa, pero hindi magkahawak. Ang pinakamasakit? Ang pinakamasakit ay ito. Parehong mahal pa nila ang isa't isa, pero hindi nila alam kung paano ipakita. Hindi nila alam kung paano bumalik sa simula. Sa oras na wala pang pader, sa oras na hindi pa sila takot na maging totoo. Kapatid, ito ang katotohanan. Hindi sapat ang pagmamahal na pakiramdam lang. Kailangan natin ng wisdom, ng pag-unawa, ng kakayahang makita ang mga bagay na hindi karaniwang nakikita. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang mga ginagawa ng babae kapag tunay na in love siya? Sandali, huwag kang mag-alala, darating tayo doon. Pero una, kailangan mo munang maunawaan kung bakit mahalagang malaman ito. Kapatid, narito na ang mga sagot na matagal mo nang hinihintay. Ngunit bago ko ibahagi ang 7 bagay, tandaan mo ito. Ang mga bagay na ito ay hindi formula. Hindi ito recipe kung saan kung gagawin mo ang step 1, 2, 3, ay guaranteed na magiging successful ka. Hindi. Ito ay observations, mga patunay ng tunay na pag-ibig. Mga senyales na maaari mong pagbasehan. At ang mga ito ay batay sa mga aral ng Stoicism. Ang pilosopiya na nagturo sa atin na mahalin ng may wisdom, hindi lang puso. Ang unang bagay, tinatanggap niya ang iyong tahimik na sandali. Kapatid, alam mo ba ang pinakamahirap na bagay sa isang relasyon? Hindi ang away, hindi ang pagkakaiba ng opinyon. Ang pinakamahirap ay ang katahimikan. Maraming tao ang natatakot sa katahimikan. Kapag walang sinasabi ang partner nila, nag-aalala sila. Nag-isip sila ng masama. Galit ba siya? May problema ba? Pero ang babae na tunay na in love, nauunawaan niya ang iyong katahimikan. Alam niya na hindi ka palaging masalita. Alam niya na may mga oras na kailangan mo lang ng tahimik. Na kailangan mong mag-isip. Na kailangan mong magpahinga mula sa ingay ng mundo. At hindi lang niya tinatanggap ito. Pinapahalagahan niya ito. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, "Kung mayroon kang ginagawa na mahalagang gawain, huwag mong hayaang hadlangan ng mga walang kabuluhang bagay." Ang babae na mahal ka ay nauunawaan na may mga oras na ang tahimik na presensya ay mas mahalaga kaysa sa mga salita. Na ang pagiging magkasama, kahit walang sinasabi, ay sapat na. Tingnan mo ang pagkakaiba. Ang babae na hindi ganong in love, lagi niyang pipilitin ang usapan. Pipilitin kanyang magsalita kahit wala kang gana. At kapag hindi ka sumagot ng mabilis, iisipin niya agad na may problema. Pero ang babae na tunay na in love, uupo lang siya sa tabi mo. Hawak niya ang iyong kamay. At pareho kayong tahimik. At sa katahimikang iyon, mas malalim pa ang koneksyon kaysa sa libu-libong salita. Ang ikalawang bagay, hinahayaan kanyang maging mahina. Kapatid, naniniwala ka ba sa isang kasinungalingan? Pero alam mo ba ang katotohanan? Ang tunay na kalakasan ay hindi ang pagkukunwari na walang sakit. Ang tunay na kalakasan ay ang pagiging totoo tungkol sa iyong sakit. Si Epictetus ay nagturo, hindi ikaw ang iyong katawan, hindi ikaw ang iyong kayamanan. Ikaw ay ang iyong mga pagpili, ang iyong mga prinsipyo. At ang babae na tunay na mahal ka, nauunawaan niya ito. Alam niya na ikaw ay hindi perpekto. Na may mga araw na mahina ka, na may mga oras na hindi mo alam ang sagot. At hindi lang niya tinatanggap ito, pinapangalagaan ka niya sa mga sandaling iyon. Pag-isipan mo,
Ang babae na hindi ganong in love, bubuweltahan ka niya kapag nagpakita ka ng kahinaan. Sasabihin niya direkta man o hindi na lalaki ka dapat malakas ka. Pero ang babae na tunay na in love, lalapit sa iyo, yayakapin ka niya, at sasabihin niya, okay lang yan, nandito ako, hindi mo kailangang magpanggap sa akin. At sa sandaling iyon, kapatid, marirealize mo, ito pala ang tunay na pag-ibig. Hindi ang pagtatago ng iyong sakit, kundi ang pagkakaroon ng taong handang yakapin ka kasama ang lahat ng iyong sugat. Ang ikatlong bagay, pinabalansin niya ang iyong mga pangarap. Kapatid, may mga babae na pipigilan ka sa iyong mga pangarap. Sasabihin nila, dito ka lang sa akin, huwag kang mag-ambisyon ng sobra. May mga babae naman na itutulak ka ng sobra. Hanggang sa hindi mo na alam kung para kanino ka ba talaga gumagawa ng lahat. Pero ang babae na tunay na mahal ka, pinabalansin niya ang lahat. Susuportahan ka niya sa iyong mga pangarap. Pero pag nakikita niyang nasusobrahan ka na, papaalalahanan ka niya na magpahinga. Pag nakikita niyang nalilimutan mo na ang mga bagay na tunay na mahalaga, iaalala ka niya kung sino ka talaga. Si Seneca ay nagsulat, ang mayaman ay hindi ang taong maraming mayroon kundi ang taong kaunting kailangan. Ang babae na mahal ka ay nauunawaan ito. Alam niya na ang tagumpay ay walang halaga kung nawala mo na ang iyong sarili sa proseso, kaya ano ang ginagawa niya? Kapag masyadong busy ka, pipilitin ka niyang magpahinga. Kapag sobrang focused ka sa trabaho, aalalahanan ka niyang may buhay pa bukod doon. At kapag nawawalan ka na ng direksyon, babalikan ka niya sa iyong orihinal na layunin. Hindi niya ito ginagawa dahil gusto ka niyang pigilan. Ginagawa niya ito dahil mahal ka niya. At alam niya na ang pagmamahal ay hindi tungkol lang sa pagsama sa tagumpay mo, kundi sa pag-aalaga sa iyong kalusuha habang papunta ka sa tagumpay. Bago tayo magpatuloy, gusto kong tanungin ka, mayroon ka bang babaeng ganito sa buhay mo? Isang babaeng tumatanggap sa iyong katahimikan? Isang babaeng hindi natatakot sa iyong kahinaan? Isang babaeng binabalanse ang iyong mga pangarap? Kung mayroon, pinagpalad ka. Dahil hindi madali hanapin ang ganitong uri ng pag-ibig, pero kung wala pa, huwag kang mag-alala. Dahil ang unang hakbang sa paghahanap ng tunay na pag-ibig ay ang pag-unawa kung ano ito. At iyan ang eksaktong ginagawa mo ngayon. Kapatid, ito ang isa sa pinakamalinaw na patunay ng tunay na pag-ibig. Hindi ang ginagawa niya sa harap mo, kundi ang ginagawa niya sa likod mo. Maraming tao ang magaling magpanggap, magaling magsalita ng matamis na salita sa harap mo. Pero kapag wala ka na, iba ang sinasabi. Pero ang babae na tunay na mahal ka, ipinaglalaban ka niya kahit wala ka roon. Ano ang ibig kong sabihin? Isipin mo ang ganitong sitwasyon. Kasama ni Sofia ang kanyang mga kaibigan, nagiinuman, nagkukwentuhan. At bigla, may isa sa kanyang mga kaibigan na nagsalita, Sofia, totoo ba na si Miguel ay wala pang trabaho noon nung nakilala mo siya? Bakit ka pa nagstay? Sa sandaling ito, kapatid, makikita mo kung ano talaga ang nasa puso ng babae. Ang babae na hindi gaanong in love tatawa, o magpapalusot, o baka sumang-ayon pa sa sinabi ng kaibigan niya. Pero ang babae na tunay na in love, titingnan niya ng diretso ang kaibigan niya at sasabihin niya, hindi tungkol sa trabaho ang pagmamahal ko sa kanya. Nakita ko kung sino siya talaga. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Simple lang ang salita. Pero ang lalim, kapatid, ay hindi matatagpuan sa mga salita. Ang lalim ay nasa katotohanan na handang ipagtanggol ka niya kahit ikaw ay wala roon. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, ang pinakamagandang kaloob ng isang tao sa isa ay ang kanyang integridad. At ang integridad ay hindi ipinakikita lang sa harap mo. Ipinakikita ito lalo na kapag wala ka. Tingnan mo ang mga katangian ng babae na ganito. Una, hindi siya sumasali sa mga chismis tungkol sa iyo. Kahit ano pa ang sinasabi ng iba, tahimik lang siya. O kaya, itinatama niya ang maling impormasyon. Ikalawa, ipinagmamalaki ka niya sa iba. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mahal ka niya. At sa kanyang mata, ikaw ay sapat na. Ikatlo, hindi ka niya inihahambing sa iba. Maraming babae ang mahilig magsalita. Yung boyfriend ng kaibigan ko ganito, bakit ikaw hindi? Pero ang babae na mahal ka, tanggap ka niya kung sino ka, at hindi ka niya minamaliit sa pamamagitan ng paghahambing. Kapatid, ito ay hindi maliit na bagay. Dahil sa mundo na puno ng panghuhusga at paghahambing, ang pagkakaroon ng taong handang ipagtanggol ka ay isang biyaya. Ang ikalimang bagay,
Ipinagmamalaki niya ang iyong pag-unlad, hindi lang ang iyong tagumpay. Kapatid, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pag-unlad. Ang tagumpay ay ang resulta, ang premyo, ang papuri. Ang pag-unlad ay ang proseso, ang pagsubok, ang pagsisikap. At maraming tao ang nagmamahal lang ng tagumpay. Nandun lang sila kapag nanalo ka, kapag sumikap ka, kapag mayroon ka. Pero ang babae na tunay na mahal ka, ipinagmamalaki ka niya sa pag-unlad mo. Hindi lang sa tagumpay mo. Ano ang ibig kong sabihin? Halimbawa, kapatid, ikaw ay nag-start ng business. Sa simula wala kang customer, walang kita. Halos lahat ng araw puro rejection. Pero nagpatuloy ka. Hindi ka sumuko. Ang babae na hindi gaanong in love, magsasalita. Kailan ka ba kikita? Kailan ba mag-succeed yung business mo? Pero ang babae na tunay na in love, sasabihin niya, proud ako sa iyo kahit mahirap patuloy ka. At iyon ang pinakamahalagang bagay. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang una pa is nakatuon sa resulta. Ang pangalawa ay nakatuon sa karakter. Si Epictetus ay nagturo. Hindi natin kontrolado ang mga pangyayari sa labas. Ang kontrolado lang natin ay ang ating mga reaksyon. At ang babae na mahal ka ay nauunawaan ito. Alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o papuri. Nasusukat ito sa kung paano ka tumayo muli pagkatapos ng pagbagsak. Kaya ano ang ginagawa niya? Una, ipinagmamalaki ka niya kahit maliit pa lang ang progress mo. Bago ka pa man maging successful sa mata ng iba, sa kanyang mata, ikaw ay successful na. Ikalawa, hindi ka niya pinipressure na maging kung sino ka hindi. Tanggap ka niya kung nasaan ka ngayon. At inaabangan niya kung saan ka pupunta. Ikatlo, sinusuportahan ka niya sa proseso, hindi lang sa resulta. Nandoon siya sa mga araw na walang nangyayari. Nandoon siya sa mga gabing puno ng duda. Dahil alam niya na sa mga sandaling iyon, mas kailangan mo siya. Kapatid, madali lang magmahal ng taong nanalo na. Ang mahirap ay magmahal ng taong lumalaban pa. Pero iyan ang tunay na pag-ibig. Ang ika-6 na bagay, marunong siyang maghintay sa iyong panahon. Kapatid, ito ang isa sa pinakamahirap na katangian ng tunay na pag-ibig. Ang paghihintay. Maraming tao ang puno ng impatience. Gusto nila ng instant results. Instant na saya. Instant na kasiguruhan. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi ito instant. Ang tunay na pag-ibig ay parang pagtatanim. Nagtatanim ka ng binhi at hinihintay mo. Araw-araw dinilig mo. Araw-araw inalagaan mo. Pero hindi agad tumutubo. Kailangan ng panahon. At ang babae na tunay na mahal ka, nauunawaan niya ito. Alam niya na ikaw ay hindi perpekto. May mga bagay sa buhay mo na hindi pa tapos. May mga pangarap ka pa na hindi pa naabot. May mga sugat ka pa na hindi pa gumagaling. At hindi ka niya pipilitin na mabilis na mag-heal. Hindi ka niya pipilitin na mabilis na maging successful. Dahil alam niya na ang tunay na pag-unlad ay nangangailangan ng panahon. Si Seneca ay nagsulat, ang oras ay nagpapagaling ng lahat ng bagay. Dapat lang nating bigyan ito ng panahon. At ang babae na mahal ka ay nauunawaan ito. Tingnan mo ang mga signs na ito. Una, hindi ka niya pinipressure sa mga desisyon. Naiintindihan niya na may mga bagay na kailangan mo pang pag-isipan, na may mga hakbang na kailangan mong gawin ng dahan-dahan. Ikalawa, sumusuporta siya sa iyong journey kahit matagal. Hindi siya nag-demand ng mabilis na resulta. Dahil alam niya na ang journey ay mas mahalaga kaysa sa destination. Ikatlo, nagtitiwala siya sa iyong proseso. Hindi lahat ng araw ay productive. Hindi lahat ng gabi ay puno ng progress. Pero nagtitiwala siya na ikaw ay gumagalaw papunta sa tamang direksyon. Kapatid, ito ay hindi simpleng paghihintay. Ito ay paghihintay na may pag-asa, may tiwala, may pagmamahal. Maraming tao ang marunong maghintay, pero wala sa puso nila. Hinihintay lang nila dahil wala silang choice. Pero ang babae na tunay na mahal ka, hinihintay ka niya dahil naniniwala siya sa iyo. At sa paniniwala na iyan, kapatid, ay nagsisimula ang lahat ng milagro. Kapatid, siguro nag-iisip ka ngayon. Totoo ba talagang may gantong babae? O pangarap lang ito? At ang sagot ko sa iyo ay ito. Oo, mayroon. Pero hindi sila madali hanapin. Bakit? Dahil ang ganitong uri ng pag-ibig ay nangangailangan ng dalawang mature na tao. Hindi pwede na isa lang. Kailangan pareho kayong handa na magmahal ng totoo. Kaya ano ang gagawin mo? Una, maging ang uri ng taong karapat-dapat sa ganitong pag-ibig.
Hindi mo makakamit ang tunay na pag-ibig kung hindi ka handa na maging tunay. Ikalawa, huwag kang magmadali. Maraming tao ang nagmamadali sa pag-ibig at sa huli nagsisisi. Mas mabuti ang dahan-dahan pero sigurado. Ikatlo, matutunan mong kilalanin ng mga tanda. At iyon ang eksaktong ginagawa mo ngayon sa pamamagitan ng panonood ng video na ito. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang huling bagay. Ang pitoong katangian ng babae na tunay na in love. At pagkatapos noon magiging kompleto na ang iyong pag-unawa. Ang ikapitong bagay. Minamahal ka niya kahit alam niya ang lahat. Kapatid, ito ang ultimate na pagsubok ng tunay na pag-ibig. Kilala ka ba niya? Tunay na kilala? Hindi lang ang magandang bahagi. Hindi lang ang mga katangiang ipinakita mo sa simula. Kundi lahat. Ang masamang ugali mo. Ang mga takot mo. Ang mga pagkakamali mo sa nakaraan. Alam ba niya ang lahat? At mahal ka pa rin ba niya? Dahil kapatid, ito ang katotohanan. Madaling magmahal ng idea. Madaling magmahal ng perfeksyon. Madaling magmahal ng taong walang depekto. Pero ang mahirap, ang magmahal ng totoo, ng buo, ng kumpletong tao, kasama ang lahat ng imperfections. Si Marcus Aurelius ay nagsulat, tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado at gumawa ng aksyon sa mga bagay na kontrolado mo. At ang babae na tunay na mahal ka ay nauunawaan ito. Alam niya na ikaw ay hindi perpekto, na may mga araw na selfish ka, na may mga oras na mali ka, na may mga desisyon ka na nagdulot ng sakit, pero minamahal ka pa rin niya. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap sa kabuuan ng isang tao, ang liwanag at ang dilim. Tingnan mo ang mga katangian nito. Una, hindi